Meron po ba ditong napunta dito sa siyam na kumpanya or wala? Hindi ko po matandaan, Your Honor. Hindi niyo po matandaan. Hindi po. Okay. My other question, Mr. Chair, kay Engineer Alcantara, doon po sa sabi, either kay Engineer Alcantara or kay Yusek Cabral, doon po na sa nasabi ni former Secretary Benoan, I forgot if it was 15 projects and growing, doon po sa mga alleged ghost projects. Meron po ba doon na ang nakakuha ng kontrata is any of these 9 companies? Alamin po natin, hindi ko na po kasi ma-recall yung mga nabanggit po ng Secretary Bunuan kung alin po doon. Sa dami po kasi hindi ko na po matandaan yung mga nakakuha ng mga project na nanalo sa bidding po. Okay. How about si Mr. Diskaya? Sir, meron ka po bang natatandaan na mga nagawa niyong project na pinagbibintangan na ghost or substandard? Your Honor, meron po, pero yung substandard po na yun na tinuro nila ay hindi po namin project. Project po na lugar po ni Wawaw, yung lugar na naituro po doon sa news. Okay, so hindi nyo, lisensya nyo tapos hindi kayo ang gumawa? Ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Sa amin po yung project na yun, pero ano po yun, bali, kay Wawaw po yung lugar na yun na pinakita po sa news na substandard daw. Hindi po yung location na yun, hindi yung saktong location na yun. Matanong ko rin, Mr. Diskaya, kasi doon sa judicial affidavit nyo, syempre marami kayong mga napangalanan. Meron kasi doon iba, let me take for example in the case of Congressman Roman Romulo. Sangayon doon sa inyong affidavit, may lumapit sa iyo na tao at ang sabi ng tao ay kailangan 30%. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Sino po yung tao na yon na lumapit sa iyo? Si D.E. Aris po. District engineer siya. Yes po, Your Honor. Hindi ba pagkaganyan? Hindi ba na tinatanong nyo yung opisina? Or baka meron kayong kakilala para po ma-confirm kung totoo ba na yun ay instruction talaga at direktiba ni Congressman Roman Romulo? Bali, sinabi po kasi ni D.E. Aris na para doon po yun, yung hinihingi. Ano po ang nag-udyok sa inyo para maniwala? Bali, ano po, common knowledge po doon sa lugar na yun. Common knowledge na alin po? Na kailangan po talaga magbigay po. At yung sekretary po niya ang kumukuha. Hindi po kaya yan na kwento lang ng DE? The reason why I'm asking, Mr. Chair, kasi pasensya na po kayo, we would really like to believe your judicial affidavit, pero it's a public knowledge na medyo kontrapartido kayo ni Congressman Romulo. So parang hindi namin maiugnay na magkakaroon ng transaksyon ang isang tao na politically kalaban niya. Di ba parang ang hirap itugma? Hindi po. Bali, nilabanan po kasi namin yung mga project, kaya kinausap na lang po kami ni D.E. Aris. Pero hindi nyo nakaharap si Congressman Romulo? Hindi po. Sabi lang po niya ay, pondo po ito ni Kong Roman. Okay. Moving forward, meron din kasi ikaw mga ibang allegation na hindi nyo naharap yung opisyal. Paano nyo bini-verify? Kasi may mga sinasabi ka, may nag-name drop sa mga malalaking tao, may nag-name drop sa ganito. Hindi po ba na baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Yes, Janet, please wrap up, please. Hindi po kami pinahihirapan sa project. Pag alam po namin pag nakarating, ibig sabihin po, hindi po kami pinahihirapan, hindi po namin mutual Mr. terminate Chair, ang let project. me rephrase my question. Ang tanong ko po kasi, dun po sa kanyang judicial affidavit, dahil kailangan makita kung mapapaniwalaan ba o hindi, meron po siyang mga pinapangalanan na sabi ni ganito, sabi ni ganon. Ang tanong ko po, hindi kaya na merong nag-udyok sa'yo para isalba mo ang sarili mo at mga kumpanya at pamilya mo, kaya minarapat mo na sabihin yung mga ganun na sistema
para ikaw ay makapag-apply bilang isang state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Walang kumausap sa'yo? Wala pong kumausap. Wala ring nag-engganyo sa'yo, sa iyong kamag-anak, or sa iyong abogado? Bali po, ang misis ko po ang nag-inganyo sa akin. Ayaw ko nga po dahil natatakot po kami sa aming buhay. Sino basta po ang nakausap ni misis nyo? wala po nakausap ang misis ko. Bali, gusto lang po niya ng katahimikan. Kaya po siya ang nag-encourage sa akin dahil sa simbahan po, pinag-uusapan po kami ng mga pare sa misa at homily. Yung payong po. Tapos galit na galit po sa amin ng mga tao. Kaya po, ang nangyari po nito ay... Sa pananaw nyo ba, Mr. Diskaya, kapag ikaw, hindi kaya na napilitan ikaw magtestigo sa Senado para magkaroon ng tsansa na maging state witness at iniisip mo na baka yan ang maging solusyon sa malaking problema nyo ngayon? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I have my last slide. Can we request the Secretariat to flash that slide? Please, Ando doon na po flash siya. Slide. Secretariat. The table on revenue. Ayan po. Pwede pong i-full. Yes. So, Mr. Chair, Mr. Diskaya, yan po ay nanggaling din sa ating mga volunteers na nag-check ng inyong mga sinasabi nating financial statements or financial reports sa Securities and Exchange Commission. Can you peruse? Pwede nyo po bang matingnan yung table na yan? And can you confirm the veracity of the numbers and the information being given there? Yes po, Your Honor. Pero titignan ko pa po yung data namin kung nagtatali po dito. Sige po, Pwede niyo po ba excuse kaming- Excuse me lang po. We have to state for the record the numbers, no? Just to be clear. Yes, I'm going to that, Mr. Chair. Sige po. Yeah. Pwede nyo po ba kaming, for the information of everybody and those watching, okay, yan po. Pwede nyo po ba kaming ma-appraise? Ano po ang ibig sabihin ng nasa taas? Yan po ba ay taon? 2014, 15, 16, 17 hanggang 2023. Tama po ba ang pag-intindi ko na yan ay year? Taon? Tama po. Dito naman sa kaliwang bahagi, andun yung pangalan ng siyam na kumpanya. Ay, 8 lang pala to. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi bagong gawa lang yung isa. So, 8 lang ito. Baka kailangan nating madagdagan at matingnan. So, nakikita nyo po, no? 8 kumpanya. Tama po ba? Yan yung nasabi natin kanina. Yes po, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, nakikita po na sa 2014, medyo wala siya. Revenue ito, ang ibig ba sabihin ito ay ang declared nyo na kita? Yes po, Your Honor. Okay, so 2014, 2015, 2016, kumita kayo ng magkano yan? 99,250,000, tama po ba? Ang line po, Your Honor. Yung 2016, kasi 2014, paglagay mo sa baba, yung total is 0, tama po? Yes, Your Honor. 2015, 0, hindi rin kumita. Your Honor, hindi po yan, hindi po correct yan, Your Honor. Yung data ng 2014 saka 2015, may po kami, may mga dokumento po kami na meron din po. So kumita siya. Yes po, Your Honor. Approximately magkano? Mas mataas or mas mababa dun sa 2016 na 99 million? Mas mas mababa lang po yung 2015 at saka 2016. Can we zoom out the slide a little bit so we can see the entire image, please? Is this zoomed out? So the year is just to 2023, is that correct? So the start of the point of reckoning is 2014 kasi yun lang po, Mr. Chair, ang nalaganap kong datos. 2014 hanggang 2023 ang comparison. Kasi prior to that, wala masyadong makita na declared income. However, sinasabi ni Mr. Diskaya na meron, pero konti lang. Tama po? Yes po, Your Honor. Meron po ba dun sa mga previous years, 2013 down, na kumita kayo ng lampas sa 50 million? Alam ko, Your Honor, i-check ko po yung data.
Pero check sa ko. Pero meron po. if your memory recalls you right, Meron meron siyang Meron sobra. naman. Meron naman po. Sobra ba siya sa 100? Dito ha? Hindi po ako sigurado, Your Honor. I-check ko po sa data. Okay. Dito sa 2016, andyan ang datos na nakuha natin, 99,250,000. Tama po? Hindi ko po makita yung pinaka-grand total po. Hindi, dyan sa baba. Ayan, total. Okay po. Okay. Ito po kasi ay mga sinubmit nyo na financial statements, mga dokumento na binigay nyo sa Securities and Exchange Commission. So ang total nung 8 kumpanya lang to, hindi pa nasaming isa, is 99,250,000. Pasok tayo ng 2017. Lumipad, nag-jump, tumalon yung total revenue nyo to 1,034,443,000. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Doon tayo sa total ng 2017. Tama po, sir? Yes, Your Honor. And this is an increase of 942% from the income, from the revenue of the previous year. Tama po ba? Yes, Your Honor. So, punta tayo sa 2018. Pagdating ng 2018, tumalon ulit from 1 billion, naging 12.05 billion, which is an increase of 1,065% ang revenue ng inyong mga ng Diskaya companies. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dito, Mr. Chair, pagdating ng 2019, tumalon ulit siya ng 13.555 billion. Pagdating ng 2020, at ito ang nakakalungkot, Mr. Chair. Kasi ito yung panahon na marami ang nawalan ng trabaho, marami ang uncertainties, marami ang namatay, marami ang lumubog sa utang. Dahil napakamahal ng testing sa Pilipinas. The most expensive COVID testing. Ito yung panahon ng ating mga healthcare workers ay hindi nasusweldohan ng tama. Pero ang Diskaya Group of Companies, ang revenue nila from government, wala sa pribado, ay 13.555 billion, 11.583 billion, and 2021, kung saan lockdown tayo at gumagapang ang maliliit na negosyante, 16.078 billion. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. 2023, naging 18.621 billion. Mr. Chair, of course, with due courtesy to Mr. Diskaya, siguro they took advantage of a situation. Yung bang gutom ka, andyan yung pagkain, napilitan kang kainin ng buong buo na hindi mo na iniisip ang ibang tao, na hindi mo na iniisip na ikaw ay Pilipino. Kaya Mr. Chair, in closing, allow me to say this. Ako'y nagagalak bilang isang Pilipino na nadiskubre ito at sana ang ating panawagan, mahinto ito sa current administration. Because we should not allow the continuity of such programs and such projects. And lastly, Mr. Chair, dahil ako'y nagulat nung tayo ay nag-participate sa komitiba na ito, ano ba ang kinakatakutan ng iba na tila ayaw tayong patanungin? And let me quote Mr. J. Sonsa. Ang sabi niya, etong kinatawan daw na ito ay maraming nakitang ghost at unfinished flood control projects na bilyones ang halaga, kabilang ang mga proyektong gawa ng Diskaya Group of Construction Companies. For the record, Mr. Chair, this is the first time that I've met Mr. Diskaya or anybody in his company at hindi ko siya kilala. I therefore move, Mr. Chair, that the Diskaya Group of Companies as well as the Department of Public Works and Highways
furnish this August body as well as the third party committee that will be formed by the President as the news states. They furnish this August body and that committee with a list of all former previous projects of the Diskaya Group of Companies, including existing projects in Region 6. So moved, Mr. Chair. Region 6.